Ngayon mga kapromdo, ipakita ko po sa inyo paano po ako magtanim ng luya na pabutas. Ano po? Sa pagtatanim po natin, iba-iba po yan. Kanya-kanya po nga diskarte ang ating pong mga magsasaka. Minsan nagdedepende po yan sa klase ng lupa, ng klima, sa kanilang lugar at maging nung variety ng mga pananim na atin pong ginagamit. So dito po ang gagawin po natin na pagtatanim po ng luya ay pabutas. So sa luya po pwede kasing paplat yan, pwede nga patudling, then pwede naman pong pabutas. Kumpara po dun sa patudling lang dun sa pahanay lang, diba papaararo ka sa kalabaw no po. Nakahilera na po yung pinagtamaan ng araro. So pwedeng yun, tusukan mo na yon, patudling lang, or pwede naman po na paplat. Itong pabutas po, ang kaibahan, mas matagal po siya kumpara po doon sa ibang mga proseso po na pagtatanim po ng luya. Ang kagandahan lang po dito sa pagpabutas po, kadalasan po ay mas malaki ang laman. Kasi dahil sa po ay pabutas compared po doon sa patudling at saka po paplat, halos nagkakaagawan sila, di maiwasan ng nutrisyon doon sa lupa dahil mas madikit po sila sa isa't isa. So dito po pagpabutas ay mas malaki po yung espasyo at mas marami pong nutrisyon o nutrients na sisip-sip yung ating pong pananim na luya. So nilalagyan po natin siya after po nating mabutasan ng mga sunog na ipa. So carbonized rice hull po yan. Napakaganda po nito sa luya. Marami po tayong mga ka-farmers na gumagamit po ng sunog na ipa sa pagtatanim po ng luya. Pinapractice din natin mga ka-promdi, lalo na kung masyado ng acidic po yung lupa na ating pinagtataniman, nag-i-sterilize po tayo. So sa pag-i-sterilize, malaking tulong po yan para yung mga fungus, mga fungi, mga bakterya na kumakapit po sa laman ng ating luya at sa mga ugat po nito ay mawala po siya. So yan po isa sa naitutulong po ng carbonized rice hull, maliban po siya sa ay napakagandang source ng yung pong ating NPK, yung pangunahing nutrition na kailangan ng halaman, yung nitrogen, phosphorus at potassium. Nakakatulong po yan para mas maging mabuhagag ang lupa at manatili pong mamasa-masa na kailangan po ng mga bagong pananim para siya po ay mag-ugat at mas umusbong po siya, mas dumami yung kanyang mga sanga. So yan, so bawat butas po ay lalagyan po natin. Kung meron po kayong mga tuyo, kagaya ng ginagawa ko pag tag-araw, nag-iipon po ako sako-sako, mga dahon po ng rambutan, mga dahon ng mga mangga at iba't ibang mga natutuyong mga dahon, mga sanga ng halaman dahil maganda rin po yan na source po ng NPK. So yan, matapos po nating lagyan lahat, ay babaon po natin na yung mga luya. Pakita ko po sa inyo actual po So yan, may mga dinurog po tayo na mga halos nabubulok na po na mga dahon-dahon, mga sanga-sanga ng punong kahoy. Good source of NPK. So yung NPK po, yan po yung pangunahing nutrition, macro nutrients. So lalagyan naman natin ng sunog na ipa. Yan, din saka po natin ilalatag po yung ating tanim na luya. Hanggang 2 po ang ginagawa ko po sa isang butas yan dahil malaki naman po siya. Para kung sakaling hindi rin po magtuloy ang isa, meron pong maiiwan. Kung pareho po silang magtuloy ay wala naman pong problema. So yan mga ka-promdi, saka po natin tatabunan po ng lupa. Matrabaho po ito, matrabaho. Kung ang tataniman po ninyo hektarya, hindi po advisable itong ganitong pamamaraan. Pero kung mga kahit at least 1,000 square meter yan, kaya pang tiyagayin, lalo kung may katulong po kayo. So ganyan lang po ang pagtatanim po ng luya. Gagamasan po natin habang lumalaki, lilinisan para hindi po ma-overpower ng mga damo. At mas mabilis pong lumaki yung kanyang laman at yung kanyang mga puno ay maging maganda. Dapat po sa direktang nasisikatan po ng araw ang luya para mas mag-grow po siya. For updates, follow nyo po ako. Salamat po.